Ayan. Nagka-traffic na, may nakahampalan pang dalawang tricycle. Supplemented LRT station. Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga guys, ay naku po, ay talagang nasa lahula, nadugyot na muli ang Manila. At ayan po ang ebidensya mga kois. Ayan po ang ebidensya. This video is credit to, courtesy to Sir Boy Gonzales mga kois. Pag-isuporta ng iyang YouTube channel at kanyang Facebook page mga kois. So dito natin makikita mga kois mga guys, ay ayan po, yan po yung sa Divisoria Market. Makikita nyo po yan, pag may pedestrian, ibig sabihin po, ay daanan po yan ng mga sasakyan. But hindi na po makakadaan yung mga sasakyan dyan dahil andyan na naman si Edie at Patty, kumikita na naman. Bakit? Imbis na daanan ng sasakyan ay naku po, na puro paninda na naman. Ano bang sabi ni Yormes Comorino noon? Pag bumalik yan, ibig sabihin nalagyan o nabigyan. Bumalik eh. So ano matatawag natin doon? Ha? Kita nyo mga kois mga kayas, dahil po yan, alam nyo naman po, ay talagang nag-resign po yung hippie ng traffic enforcer dyan na sinasabi nila na, baka daw kagagawa ni Yormes Comorino na salbutahi. Sinalbutahi ni Yormes Comorino yung trapiko. Wow ha? Wow, kita nyo. Sana yung hippie dyan ngayon bago. Anong ginawa? Mga kalsada na walang mga traffic enforcers, mga kois, mga guys. Yan po ang mapapanood natin sa video ito. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe sa mga kois. Pag-share po sa Facebook para lalagaan na po ito. Pag-share mga kois, mga guys. Okay? Mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Lapit na po ang Kapaskuhan. Magastos na naman to mga kois. Kabi-kabila po yung mga programa, Christmas party, at siyempre tuwang-tuwa po yung nagtatrabaho dyan, especially po dyan sa may sa pamahala natin dahil yung 13-month pay at ang bonus palakpakan. Tapos magtataas na naman yung cholesterol natin nito, tataas yung mga kaduguan natin dito. Dahil kaliwat kanan yung party. Pero dyan sa Manila, ay naku, kaliwat kanan din yung trapiko at pagdudugyot at sa lahula. Yan po mapapanood natin. Okay, so without further ado, let's begin. Look at... Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Mga kois mga guys, nakakasama po ng loob. Bakit? Piruin mo, yung ginugugol ni Yormes Comorino noon, ginugol niya sa pagpalinis dyan. Tapos, ganun-ganun na laang yung kadugyutan na binalik mga kois. Yung effort at sakripisyo ni Yormes Comorino noon, parang wala lang. Parang bula na nawala laang sa pag-upo nila mga kois mga gayas. Kita mo, tingnan nyo dito, may pedestrian lane ha. Ay.
Kita nyo ba yun? Napapansin nyo? Ha? Pedestrian lane yan. Ibig sabihin, daanan po yan ng mga sasakyan. Pero anong nangyari ngayon? Kita nyo? Nakabalandra, kaliwat kanan, yung mga paninda dyan. Oh, yan yung nakakasakit sa loob ni Yormes Comorino. Yan na yung effort niya, parang nabaliwala laang. Ha? Tingnan nyo. Oh, hindi lang yan dyan sa Ilaya, pati sa harapan yan. Ganon din po yung sitwasyon. Oh. So, sino ang kumikita dyan? Idi-sidi at pati palakpakan. Idi siya, pati siya. Tapos sasabihin nila na napatakbon lang ng maayos yung City of Manila. Wow! Saan? Saan banda? Ha? Habol yung tao. Hinabol ng mga bendo pero hindi rin nahuli. Sa Tabora M. De Santos. Dito lang tayo sa area ng Ilaya. Ilaya po. Binondo side. Remy Marcelino Alega. Sa Tabora, medyo marami tao doon, pero dito, di gano'ng siksikan. Abima! Imbis na ang dumadaan dyan, mga sasakyan, kaya nga nilagyan ng pedestrian lane yan kasi ibig sabihin, may mga sasakyan talagang dumadaan dyan. Sana yung sasakyan? Ni isa, wala po tayong nakikita. Ha? Yan na naman yung mga extended na mga paninda nila. May pwesto yan sa looban. Yung sa gilid yan, may pwesto yan. Tapos gusto pa talagang i-extend dyan. So nasaan pa yung manghuhuli dyan ngayon? Di ba hinuhuli dati yan sa panahon ni Yormes Comorino? Sinasakay yan ng kanilang mga truck. Para naman lumiwanag kasi nakakahiya. Nakakahiya sa buong mundo na tayo yung capital city tapos ganyan. Ganyan. Grabe. Tayo ni Miora, di ba, boss? Yan yung nagpakain. Bakit sa SD? Dito! May yan. Meron na akong yung deadline doon sa translasyon.
masabi mga kuys na talagang wala eh. Talagang bagsak po talaga. Bagsak sa ratings, bagsak sa grado ang ating ate. Oh. So, sana yung mga pangako niya na sundin niya, ipagpatuloy niya. Di pala, ang pinagpatuloy niya is yung mga kadugyutan sa panahon ni Irap, ayan yung pinagpatuloy. Hindi yung pinagpatuloy niya yung kay Isko Moreno na nasimulan yung ligasiya at advokasya ni Yorme Isko Moreno. Wala. Nga yung Manilinyo. Kaya pala talaga nag-iiyakan at sumisigaw yung mga batang Manilinyo. Ayan, kita nyo. Dapat sa mga ganyang kalsada, mayroong mga traffic enforcer. Pero sana, yan yung napapala nila doon sa pamumulitika nila sa hipi ng MTPB na sinasabi nila na tauhan ni Yorme Isko Moreno na sinabutahi sila. Ha? Totoo ba? Wow, oh, kita nyo. Oh. Buhol-buhol ang trapiko. Wala. Diyan mo makikita na napabayaan po yung City of Manila. Kitang-kita naman po, kadugyutan, yung trapiko, yung krimen, andyan na lahat. Kaya nga walang award na natanggap kung mayroon man, ilan lang. Sa panahon ni Yorme Isko Moreno, hakot award po iyan. Kalinisan, yung trapiko, sa business, economy, lahat-lahat po. Ayan o, kita nyo ngayon, sa sobrang pamumulitika nila. Lahat ng mga tauhan, Yorme Isko Moreno dyan, ganun din, tatanggalin din naman yun. Mas mabuti pag nag-resign. Ngayon, sinong pinalit nila? Kita nyo. Walang enforcer. Sana yung bantay dyan sa Divisoria. Wala na. Nagkalat naman si Idiot Pati. Diyan mo makikita kung gaano sila magtatrabaho at kung paano magtatrabaho ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Ang malaking kaibahan po talaga, kaya wag po silang magmamagaling dahil kitang-kita naman sa kanilang mga record na talagang nganga yung mga batang Manilinyo. Kita nyo. Sa sobrang pamumulitika nila, napabayaan na yung City of Manila. Kasi kung may traffic enforcer pa yan dyan, kita nyo man, araw po ngayon. Araw yan, Friday yan, araw pa ng trabaho. Pero wala ka nang makikita na MTPB dyan o traffic enforcer. Wala. Kasi hindi nila kayang kontrolin, hindi nila kayang gampanan. Gaya ng mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno noon, na lahat po, yakang-yaka, ikutin, 24 hours pa nga. Para lang kaligtasan, kapakanan ng mga batang Manilinyo, hindi lang taga-batang Manilinyo, kundi lahat ng dumadayo dyan, naghanap buhay. Secure. Ngayon, wala, nga. Diba? Hindi naman pwede na kahit na Pasko, ipagbigyan mo yan dyan. So, paano na yung mga jeepney natin? Chopper na naghanap buhay. Diba? Diyan naman kikita sila dahil kating-kating na naman. Sinong kikita? Si Idiot Pati na naman. Magiging cutting trip na naman yan, imbis na diretsahan na sana. Yan yung binuwang ni Yorme Isko Moreno noon. So ngayon, wala na. Sa lahula na naman. Diba? Paano nila maipaliwanag yan mga kuys? Paano sila masasabi na nagtatrabaho talaga sila, na nakatutok, todo, para sa mga batang Manilinyo? Wala. Nga po. Wala ka talagang maasahan sa kanila. So, paano nila gampanan yung pagsasabi nilang isa pa? At paano nila ipaliwanag sa taong bayan na karapat-dapat sila na isa pa? O, diba? Wala, nga. Hindi halos hindi gumagawa yung mga sakyan. Bakit traffic? Ito pala.
So yun nga, mga koys, mga gayas, no? Grabe, grabe na yung kadugyutan, pagsalahula nila sa City of Maynila. So, kita nyo naman mga koys, mga gayas. Walang kontrol. Parang walang pamalaan eh. Araw pa nga yan. Partida, araw pa. Hindi pa gabi yan. Walang traffic enforcer. Sana yung tagahuli dyan sa Divisoria o Ilaya. Ayan naman si Det Pati. Balikan naman. Ha? Grabe mga kus, mga gayas. Nabaliwala yung mga ginawa na effort ni Yormes Comorino noon. Yung pagsakripisyo niya na walang halos tulugan para mapanatili, mapaganda ang City of Maynila. Nabaliwala po sa isang iglap ng kanilang pamumuno o isang termino nila. Ha? So, paano nila banggit? Sabi na sinunod naman daw. Saan? Sinunod? Baka yung mga dating pamumuno ni Irap, yan po yatang nasunod nila, hindi kay Yormes Comorino. Diba? Kasi pag nasunod pa nila si Yormes Comorino, hindi yan magkakaganyan, walang bulbuhol ng trapiko kahit na fiesta pa yan. Basta may traffic enforcer, pero wala nga. O dyan sa Divisoria o Ilaya, o kitang-kita nyo naman. Pati nga, halos yung bisikleta, hindi nga kita nyo. Tinulak na lang nga yung bisikleta niya kasi hindi talaga niya pwedeng mapatakbo dahil sa dami ng tao, yung mga paninda na sa gitna, pero wag ka may pedestrian lane, ha? So, ibig sabihin, kalsada po yun. Baka sabihin nila, gumagawa lang tayo ng kwento. Kalsada po yun. Kasi pag bangkita naman iyon, wala naman siguro bangkita na malaki, tapos may pedestrian lane. Maliban lang kung kalsada po iyon. Tama po ba? Ibig sabihin, napabayaan po talaga nila. Ha? Napabayaan po. Palagi pa silang tulog sa pansitan. Ayan. Pero sa budget, ang bilis. Pumukol ng mga pro-Isko Moreno supporters, ang bilis. Kahit na walang kwentang post, bibigyan talaga ng kwenta. Bibigyan ng kahulugan. Akala mo naman, maniniwala pa yung taong bayan sa kanila. Hins na, oy. Hindi na kayo lahat makakabalik dyan. Ha? Kasi kita nyo kung paano nyo naman dinugyot yung Maynila, mga kuis. Kitang-kita po sa ating mga mata. Kahit pumunta pa kayo dyan, wala na. Hindi gaya sa panahon ni Yormes Comorino na 24/7. May pamalaan ang City of Maynila. Ha? Pero ngayon, wala. Wala. Ano po ang inyong mga opinion o reaksyon sa video ito? Paki-comment sa ating comment section down below. Mega love shout out po sa ating lahat mga kois, mga guys. At dahil umabot mo man kayo sa aking dulo ng aking video, please follow, like, and share, and subscribe. At maraming salamat din sa hindi nyo pag-skip ng ating ads. Malaking tulong po yan para po ma-upgrade pa itong mga gadget natin dahil wala na. Basta made in China, sira-sira talaga. Okay? So for now, I'm Ken Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Merry Christmas and Happy New Year. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.